Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel, at ngayon ay sasagutin ko yung isang tanong ng ating kababayan na nagtataka siya kasi 45 years old na ako ay nandito pa ako sa South Korea. Samantalang ang sabi nga niya ay 38 years old ang age limit dito. Nagtataka siya, tama, 38 years old ang age limit dito. At ito ay papaliwanag ko yang tungkol sa yang laging pinopost ng sa Facebook ng GovPlace GPB. At yan, makikita nyo sa screen. Ang nakalagay dyan ay regular worker at saka sincere worker. At iuunahin ko munang ipaliwanag ang tungkol sa regular worker. Ang regular worker, mga kabayan, ay yan ay yung first entry mo dito sa South Korea. First entry, unang alis mo para magtrabaho dito sa South Korea. Ito ang proseso niyan ay siyempre mag-aaral ka ng Korean language, tapos mag-i-exam ka. Pag pumasa ka sa exam, kailangan mo ring ipasa ang Ishihara test. Tapos pag naipasa mo ng Ishihara test, kailangan mo ring ipasa ang skill test. Tapos pag naipasa mo na ang skill test, kailangan mong ipasa ang medical. Tapos pag pumasa ka na sa medical, ay papasa mo na yan sa DMW. At doon na mag-uumpisa ang pag-iintay mo ng employer. At pag nag-employer ka na, ay papasa mo na lahat ng requirements sa DMW. Lahat-lahat na, plane ticket, pagbabayad ng visa, hanggang sa makaalis ka papunta dito sa South Korea para magtrabaho. Yan yung tinatawag na regular worker or first entry dito sa South Korea. Ang unang kontrata ng regular worker ay 3 years. Nakalagay yan. Pag pipirma ka ng kontrata sa DMW, ay makikita mo kung ano ang nakalagay dun sa iyo, kung ilang taon ang kontrata mo. Kalimitan na kontrata dito ay 3 years. Unang kontrata 3 years. Pero meron din namang 1 year. Yung sa iba, at may 1 year din. Pero kalimitan talaga ay 3 years. Tapos nandito ka na nga, nagtatrabaho ka na. Natapos mo na, patapos na yung 3 years mo na kontrata. Tapos ang gagawin ng amo mo, o kaya kung kaya mo namang pumuntang mag-isa sa immigration dito, tapos kunyari kasi naman halimbawa ng amo mo, pumunta ka na immigration para i-renew ng 1 year and 10 months. Yung kontrata mo, i-renew ka kung nagustuhan ka pa ng amo mo at kung gusto mo pa. Una, 3 years, i-renew ka ng 1 year and 10 months. Bali, ang mangyayari niyan ay bali 4 years and 10 months ang isang kontrata ng regular worker. Ayan ano. Ngayon, kung natapos mo na yung 4 years and 10 months na yan, ang ibig sabihin niyan ay uuwi ka na sa Pilipinas. Tapos na ang kontrata mo. Ngayon, dito na papasok yung sinasabi na sincere worker. Yan. Sincere worker. Pababalikin ka ng dati mong amo para magtrabaho ulit dito sa South Korea. Yun. Ito. Bago ka umuwi ng Pilipinas, ay ibibigay sa iyo ng amo mo ang panibago mong kontrata na 3 years. May dala-dala ka ng kontrata pag uwi mo sa Pilipinas as a sincere worker. Kasi nga, gusto ko pang pabalikin ng amo mo para magtrabaho sa kumpanya niya. Ngayon, ito yung pagkakaiba ng regular worker at saka sincere worker. Ang sincere worker ay hindi mo na kailangan mag-exam. Hindi mo na rin kailangan mag-Ishihara test. Hindi mo na rin kailangan mag-skill test. Kasi nga sincere worker ka at pababalikin ka lang ng amo mo. Ang gagawin mo lang kapag ikaw ay sincere worker, pag uwi mo sa Pilipinas, ay kailangan mong mag-report sa DMW sa loob ng 1 linggo. At kailangan ay dala mo ang mga requirements na nakalagay dyan. Yan ang dadalhin mo kapag ikaw ay mag-report sa DMW. At kapag nakapag-report ka na nga sa DMW, ay mag-iintay ka na lang kung kailan dadating ang inyong working visa o yung CCBI.
Makikita nyo yan dyan sa GovPlaceGPB Facebook page. Dyan nyo lang i-search yan sa Facebook. Yang GovPlaceGPB at dyan ninyo makikita kung kayo ay may CCBI na. At pag may CCBI na kayo, ay dyan na naman kayo mag-uumbisang mag-process ng inyong mga papeles para makapunta dito sa South Korea para magtrabaho ulit as a sincere worker. Tandaan, ang sincere worker ay walang age limit. Kaya nga kahit 45 years old na ako, ay nandito pa rin ako sa South Korea at nagtatrabaho. Ang regular worker at saka sincere worker ay iisa lang ang klase ng visa niyan. Ang klase ng visa ng regular worker at sincere worker ay E9. Ang E9 visa, ang taon o bilang lang ng taon na pwede magtrabaho dito ay 4 years and 10 months plus 4 years and 10 months ay bali 9 years and 8 months. Tama ba? 9 years and 8 months kang pwedeng magtrabaho dito ng legal. Diyan sa E9 visa na yan. Ngayon, kung gusto mo pang tumagal dito, pagkatapos mo ng sincere worker at natapos mo na yung 9 years and 8 months na yan, ay pwede ka namang magpalit ng visa na E7-4. Ang pagpapalit ng visa na simula E9 na visa hanggang E7-4 ay kailangan 1 year bago matapos ang huling kontrata mo dito ay mag-apply ka na ng E7-4 visa. Ang E7-4 visa ay for life ka nang magtatrabaho dito hanggat gusto mo. Yan yung sinasabing E7-4 visa. At kung gusto mo naman, kung ayaw mo naman mag-E7-4 visa, kung gusto mo namang for life nang magtrabaho dito sa South Korea, pwede ka namang mag-TNT. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video.